Hi guys, it's Megan Briggs and welcome back for another video. So guys, for today's video is magre-review tayo ng latest model ng iPhone, which is itong iPhone 17 Pro. So it is my first time na mag-upgrade ng latest model ng iPhone because yung mga ginagamit ko mostly before is yung mga older model like iPhone 11 na sundan ng iPhone 13, and then now is itong iPhone 17 Pro. So nakikita ko sa mga reviews sa TikTok, sa YouTube na ang ganda raw ng camera nitong iPhone 17 Pro, especially sa kanyang zoom or sa kanyang telephoto lens. So I'm excited to review this phone and let's see kung ano ba talaga ang mai-offer ng phone na to. Actually, na-unbox na siya and ipapakita ko sa inyo yung unboxing nito sa store kung saan ako bumili after this. So yun guys, no, nakita ninyo yung unboxing natin sa store. Napakaganda ng phone, napaka-premium. Actually, 2 days ko pa lang siyang ginagamit and ito yung phone natin ngayon. And nilagyan ko na rin siya ng case. So, ang color na nabili natin is itong blue. So first time ko magkaroon ng iPhone na may dynamic island. And I can say na based on my usage for 2 days is ibang-iba talaga sa mga nagamit kong mga older model ng iPhone. Like iPhone 11 and iPhone 13. Well, it's obvious naman kasi ito din naman yung latest model ng iPhone ngayon. Hindi ako masyadong magaling sa mga ganito, sa mga review ng phone. Although, gumagawa rin naman ako ng mga reviews dito sa channel ko, pero it is based only on my experience while using the phone. So, sasabihin ko na lang sa inyo kung ano yung mga experience ko while using this phone after 2 days. So, ito yung kanyang screen. Ano? Ayan. Okay, let's full the brightness. So ayan, so ito yung full brightness ng phone. Kapag nasa labas tayo and then tirik yung araw, is kitang-kita pa rin yung display ng phone natin. So unlike doon sa mga nagamit kong phone before na nagdidim o hindi ko na masyadong makita yung mga display kapag nasisikatan ng araw. And then as we scroll up this phone, ayan guys, napaka-smooth niya. Well, as expected. So punta muna tayo sa kanyang mga quick specs. So sa kanyang body, so this phone is meron siyang 206 grams of weight. So hindi siya ganun kabigat unlike doon sa kanyang Pro Max version. So kaya ito yung pinili kong bilhin kasi mas handy siya and hindi siya mabigat sa kamay. Maliit lang din naman kasi yung mga kamay ko. And then meron siyang nano SIM plus eSIM. And then naka IP68 dust tight and water resistant. Immersible up to 6 meters for 30 minutes. And then sa kanyang display naman is meron siyang LTPO Super Retina XDR OLED, no? Naka 120Hz na may HDR10 Dolby Vision. Sa size ng kanyang screen is meron siyang 6.3 inches or 89.4% screen to body ratio. And then sa kanyang resolution is meron siyang 1206 by 2622 pixels. Then naka-ceramic shield 2 anti-reflective coating protection na rin ito. Sa kanyang platform, meron siyang operating system na iOS 26 na may Apple A19 Pro 3 nanometer chipset. So sa kanyang internal memory is meron tayong 256 GB. So ito yung kanyang base. Wala nang 128 GB. And then meron siyang 12 GB of RAM. And then may 512 GB din dito and 1 TB na may 12 GB of RAM. Next, dito naman tayo sa kanyang battery. So meron siyang 3,998 mAh of battery capacity sa mga nano SIM model. Sa mga eSIM only model naman is meron siyang 4,252 mAh of battery capacity. So medyo malaki yung battery ng mga eSIM only na model nitong iPhone 17 Pro. Meron kasing mga eSIM only yung phone na to. So wala siyang SIM card slot, no? Especially doon sa United States. Pero sa ibang bansa naman at dito sa atin sa Pilipinas is meron naman siyang SIM card slot. So based on my experience sa kanyang battery, since bago pa din naman siya, is matagal-tagal din talaga siyang mag-lowbat. So let's see on the next few days kung ano yung magiging performance ng battery nitong iPhone 17 Pro. So sa charging, no, is mabilis lang din siyang mag-charge. Same lang din sa iPhone 13 na ginagamit ko. So nakakapag full charge siya after 1
1.5 hour. Kapag meron ka pang mga remaining battery like 30% or 35%, so medyo same lang siya, no? Sa iPhone 13 na ginagamit ko, wala siyang pinagkaiba. And then, pwede natin siyang gamitan ng 20 to 40 watts na adapter. So, kapag 40 watts yung binili mong adapter, is syempre, mas mabilis din siyang mag-charge. So, next naman is dito naman tayo sa kanyang camera. Ito talaga yung pinaka main point ko bakit ako nag-upgrade from iPhone 13 to iPhone 17 Pro. So, let's see, titignan natin yung mga features ng kanyang camera, kung ano yung meron dito. And then after, ilalagay ko dito yung mga sample shots ng phone. So, andito na tayo sa kanyang camera and then naka-photo mode tayo. So, gamit natin ngayon ang rear camera. So, dito meron siyang 0.5x, 1x. So, itatapat natin itong video o picture natin doon sa coconut na nasa harap natin. So, click natin itong 2x. So, ayun. Ito yung kanyang 2x zoom. And then, meron din siyang 4x zoom. So, ayun, medyo lumapit na talaga sa atin yung coconut. And then, yung pinakamaganda dito is yung kanyang 8x zoom. So, ito. So, ayan, as you can see dito sa kanyang 8x zoom, napakalinaw niya pa rin. So, hindi lang yan, hindi lang 8x zoom, hanggang 40x zoom pa siya. Ngayon, let's try the 40x zoom. So, ayan. As you can see, napakalinaw ng kanyang camera. Although, nababawasan na ng quality pagdating dito sa 40x. Normal naman yon, pero visible pa din yung object natin. So, ito talaga yung ikinaganda ng iPhone 17 Pro, Pro Max, dahil dito sa kanyang 40x zoom. So, kung ikaw ay nagmo-mobile photography, napakagandang gamitin itong 4x zoom, no? Especially na kapag may kinukunan kang picture, no, ng isang object, tao, bagay, napakaganda niyang gamitin. Dito naman sa kanyang front camera is meron siyang tinatawag na center stage. So, kapag i-click natin itong nasa baba, ayan. So, ito yung tinatawag na center stage. So, hindi mo na kailangang i-rotate landscape yung phone mo, dahil kahit naka-portrait yan, kapag ini-enable mo yung center stage is magiging ganito na yung picture natin. So, hindi na tayo mahihirapang mag-landscape ng phone natin para lang makakuha ng ganitong shoot. And may zoom din siya, okay, zoom in and then zoom out. And then ito namang F, yung kanyang bokeh effect. So, napakaganda talaga ng mga features ng camera nitong iPhone 17 Pro. So, punta naman tayo sa video. So, dito naman yung video mode is same lang din, no? Meron din siyang center stage. So, ayan. So, pwede itong gamitin kapag tayo ay nagba-vlog. Di na natin kinakailangang i-landscape pa yung phone natin. So, automatic na siya na magkakaroon ng 16:9 aspect ratio, which is for YouTube content. So, napaka-less hassle nito para sa mga content creator. And then, dito naman sa kanyang rear camera ng video natin. So, ayan, same lang din sa photo mode from 0.5x, 1x, 2x, 4x, 8x, up to 40x. Next, meron din siya portrait mode, no? Spatial, panorama mode, and then meron ding cinematic mode and slow-mo at saka time-lapse. So, ito naman yung kanyang rear video camera. So, naka HD at 30 frame rate per second tayo ngayon sa kanyang video resolution. And tayo ay naka 1x. So, let's try the 2x. So, ayan. The 2x. And this is the 4x. And the 8x. So, ayan. And ito naman yung 0.5x. So ayan, no, napakalinaw, napakaganda ng camera ng iPhone 17 Pro. So ito naman yung kanyang front selfie video camera na naka HD at 30 frame rate per second sa kanyang video resolution. So ayan, guys. So ano yung masasabi ninyo sa kanyang front facing
camera. So, malinaw ba? For me, napakalinaw niya and napakaganda niyang gamitin sa pag-vlog. If you want to buy this phone, well, it is very worth it. So, hindi ka magsisisi kasi napakaganda ng kanyang mga features, no? Especially sa kanyang camera. Kung gusto mong mag-vlog, phone photography, is ito yung ma-recommend ko sa inyo. Sa kanyang price naman, sa 256GB of internal storage, is nagkakahalaga siya ng 79,990 pesos. Medyo pricey din talaga siya. At kung gusto mo talaga, pwede naman installment. Marami ng installment ngayon like Home Credit, Salmon, and many more. So pwede ka pa rin magkaroon ng iPhone 17 Pro. So that's it lang for today's video. It is just a quick review based on my experience in using this phone. So it's Megan Brick. See you on my next video and thank you for watching. Bye!